guys, no? Sa inabahaba na nangyari, natuloy din. 5 seconds remaining. Radiant ban. Ngayon nga guys, so unang laro natin is the default neck versus Geodota. Di do alam na Geodota na 2 PM pala. Then nag-proceed tayo dito sa second game which is neck versus TSY. Karoon ng mga maraming issue pero pinagbigyan ni Sir Noah kasi nga wala pang maayos na laro yung TSY. So itong both teams na to is secured na yung kanilang playoff. So maglalaro na lang sila kasi trip nila. Naglalaro na lang sila just for the for the record. And wala naman na malalaglag dito sa dalawang to. And Lori is absent sa TSY. Di pa pala ako nananangalian. Radiant ban. Naantok pa ako. Combo. So, Bibak bababan dito ng Nyek. Witch Doctor, Rubik, Gena, Venomancer. Oh, Venomancer. Kabilang side ba TSY, yung mga meta heroes, Dazzle, Chaos Knight, ang kanilang ibaban. Dire pick. At saka si Barney. Radiant pick. Insta-pink. Instant pick para sa Vengeful and Spirit Breaker naman sa deck dito. So meron tayong penalty 3 dito para sa deck do. So minus 110 reserve time yung 110 seconds yung kanilang reserve time because of the delays regarding the cameras dun sa Microsoft Teams. And afterwards hinayaan na nga ni Sir Noah maglaro yung mga walang cams just to proceed. Kasi wala na rin naman to eh. Wala naman din mangyayari. And as always, di nakakalaro ng maayos yung OG o yung TSY. Dahil nga sa mga defaults. So, Lancer, mababan na rin dito. Na Marjo, nag-take over sa captain role. 5 seconds remaining. So, yun nga. Bagong kasal pala si Ace. Radiant ban. Radiant pick. Dire pick. So, ayan, habang nararin nila yung Grimstroke for the side of TSY and side diba ng Nyek is PA. Pero kuha sila ng Nature's Prophet dito, no? So, napakagandang heroes nito. So, more on global capability siguro ang trip ng Nyek. 10 seconds remaining. Dire pick. Weaver. So, kakapanood lang natin ng Weaver rito sa TI kanina, no? So, napakakati ng Weaver bench. Seconds remaining. Radiant pick. Yan. Shadow Demon na magiging third pick rito ng TSY and reserve time ilan pa lang yung nagagamit dito ng Nyek. So kailangan nila mag-ingat dyan and kailangan nilang ano yung talagang pipiliin nilang heroes dito because of the penalty na meron sila. Yun na yun, Necropos. Necropos ba ni Somnos to na dalawa yung heart? 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Nahuli nga tayo pero yun na, reserve time 17-16 seconds remaining. And medyo mahirap to, baka mag-random pick sila rito. And pero okay lang mo, wala naman din mangyayari dyan. Goods naman sila. So mukhang Tres Spirit Breaker to o Ogre off lane.
10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Ang TSY dito, ha? Maganda, mas okay ata na mas mabilis pumili yung TSY dito, no? Para random yung neck. Tipong alam na nila yung gagamitin nila. 34th pick. Meron pang last 4 bands for both sides or for both teams. Rush Parungaw. Rome Scamas. Si Kuya mo Rush pala to eh. Dire ban. Pero yun, Axe nga ang mapipili rito ng TS5 para sa kanilang 13 na Uno Weaver. Ang plano ng TS5 ngayon, 10 seconds remaining. Radiant ban. Radiant ban. iisipon pa nga. Pero yun, KK, mababan dito ng Jack. Habang luna naman sa TSY. And may Spectre pa dito Galing kunin ng Jack. While sa TSY naman is mid lane. Dire pick. Pwede siguro rito. Maganda may dito sa TSY. Earth Spirit? 10 seconds remaining. Ayun na, laban nga ng Earth Spirit pala. 5 seconds Hindi remaining. na pwedeng gawing bato yung na Reaper. Rome, scamas ka pala, Rome eh. Wait lang. TA pala last band dito ng TSY, no? So, reserve time, 35 seconds. NDK. Na-inspire ata to kay GPK kanina. Kaya nag-DK eh. So, regen sa DPS to. Regen sa DPS. Pero makunat yung Necro rito. Hindi niya mababakuran tong Hindi niya mababakuran tong Necro. Pero tingnan natin ang mapipili 5 dito ng seconds Neck. remaining. Meron pa tayong Spectre dito, no? With the current meta pero rate king. Choose your hero. Ang kanilang Uno. Uno. Ang imo naman ng pangalan nito ni Tito Bert. All I ever wanted. So, switch na tayo ng scenes dito, no? So, ayun nga guys, naka-receive tayo ng balita na si Ace nga ay bagong kasal. Congrats Shimilera sa'yo, parang Ace B. Ang wish ko ay sana maging okay ang inyong pagsasama at bumaba ang iyong rank. Kaya, bagong kabanata, mamili ka na lang kung asawa o Dota, kaibigan. So, ayan nga guys, ang dalawa sa ating top seeds sa Group A ay naglaro, which is both teams naman okay naman na sa kanilang slot going to playoffs and they are just wanted to play lang para, yun nga, it meant for fun naman yung ating event. And this is what they are doing right now. Ating second series of the day dahil yung first is na default. TSY versus ni Yak.
So, pakilala muna natin ang side dito ng Nyek. Kompleto sila instead na kulang. Spirit Breaker dito gagamitin ni Ray. Ogre Magi naman kay Renz. And Necropos naman dito kay Angelo. Raid King naman para kay Mar. And Nature's Prophet naman para kay Zara. Sa kabila naman TSY, gagamitin ng DK. Itong si ni Marjo. Weaver naman para kay Rome. Axe naman para kay All I Ever Wanted. Or para kay Bert. And Shadow Demon kay Ace B. And Vengeful Spirit para kay Mark. Hindi ko alam eh. Siguro dahil kakaano pa lang, hindi pa nag-refresh. So, yun nga, let's see. Napakaganda ng lineup dito guys ng Nyek. Dahil, yun nga, meron silang Necro plus the Raid King. Meron naman nga din pang ubos tong, maganda dito sa TSY guys is meron silang axe no. Yung, pag maraming skeleton, mas madaming chance of proc 30 seconds to itong ikot niya or yung kanyang counter helix. Mukhang magtatagpo ng landas sumikot ng TSY dito or ang Nyek. Na-break nga yung smoke dito ng Ogre Magi and let's see kung may mahuhuli ba rito yung TSY. Nandun na dispersion or palubog. Disruption pala yun. And rin sa yun, na-stun. Para na-stun, Nedaro makakakuha dito na kill. Ray dito, pinabalagbag ng mga illusion. And ayun, first blood para sa side ng TSY dito. Na bounty rune, mukhang magiging pantay lang yung dalawa. Tayo bumahing lang. Ulit pa ata. Bad trip to Sandali lang. So, ayun nga. Ang ating mid lane matchup will be Marjo's Dragonite against Angelo's Necropos. Na medyo hindi magandang lane to para dito sa DK. Kailangan niya ito na mag-double bracer rito, no? With his Dragon's Blood para mas maging okay yung laning phase niya with the health regen ng bracer plus yung kanyang third skill. Dito naman sa may bottom lane, Mar and Ogre Magi will be leaning against Axe and Ace B. And medyo hindi magiging okay dito yung TSY kapag mataas yung level ng Ignite no? Pero on this early part of the game, I really do think na TSY is nakakalamang or yung Access nakakalamang dito sa bot lane against Nyek dahil nga double melee yan. And also meron pa tayo Shadow Demon na kasama dito sa off lane ng TSY. Well, dito naman sa top lane or safe lane ng TSY, Weaver and Vengeful. So, dalawang medyo malambot will be laning against Spirit Breaker and Nature's Prophet. So, medyo makatito para sa TSY because of the Nature's Prophet right clicks no with the Blightstone and also rin yung mga proc ng bash nitong Spirit Breaker. So medyo lag nga daw si Marjo rito and ano na kaya nangyayari. So ayun na nga. So resume tayo ulit. So, ayun, meron na nga ang unang bracer din si Angelo pero nako, na-agro siya dito ng ng Torre. And na-stun Fire Blast or Rate Fire Blast. Tama kaya, pero dito sa atin top lane ako si Rom, medyo delikado yung lagay sa Pochi. In 5, pero si Sarah ang unang mamamatay doon. And Ray, mukhang susunod pa ata Magic Missile will be available in 1 second. At nandun na nga, plus the Hollow or Wave of Terror. Pero sa mid lane natin, si Marjorie na naharas. Pero killing spree na kagad itong ating Weaver. 2 minutes into the game. And nakuha niya nga yung first blood plus the 2 kills. Additional 2 kills after that. And medyo maganda ka na nagiging simula dito. Habang sa ibang lanes naman, no, medyo kalmado nangyayari rito. Marjo, medyo naaras. Masakit yung heartstopper niya, level 2.
So level 2 na rin naman yung Dragon's Blood dito ng Dragonite. Yun nga, dapat ninja pa ng isang bracer para medyo okay yung magiging sustain niya. Or passive sustain, pero ayun nga, disruption magagamit dito kay Renz. Call hindi pa available pero shadow poison siya ron. And ayun nga, Ace B will be securing the kill dito kay Ogre Magi. Mid lane naman natin ulit. Ayun, napasalve na nga si Marjo. Ito yung gusto kong tutukan kung anong gagawin dito ni Marjo. And as you can see, kahit medyo nahihirapan siya in terms of HP regen, no? Saka syempre yung harassment na ginagawa ni Angelo. Hindi naman sila nagkakalayo in terms of CS. May 5 denies nga lang si Angelo doon sa Necropos. Kalmado na naman yung ating top lane dito. Pero hindi. Anong kalmado? Gera na ko to, matatamaan dito ng charge. Wala siyang Sokochi pero available ang kanyang Magic Wand for 4 charges at dominating streak para kay Kuya Moro. Pero ayun, nabash, nabigyan. Inabot ng Sentry Ward ni Sarah yung huling-huling vision bago pa makapag-invi or bago pa mawala sa sight itong Weaver. And napakalaking nun kill para rito sa post 4 Spirit Breaker. Hindi, post 3 pala to. At doon na nga, bugbugan na naman sila. Si Mark kalahati na yung buhay pero ang trip nila dito walang iba kundi ang Nature's Prophet Blood Grenade magagamit na salve na proc. Pero naku, mamamatay pa rin siya doon. Si Ray ata susunod pero ayun, mukhang babawiin ata ni Rome yung dominating streak na nawala sa kanya habang sa bot lane naman. Wraith King will also die dito sa kamay ni Kuya Bert. And all 2 lanes na meron dito ng TSY sa top and bottom medyo maganda kanilang nagiging resulta habang sa mid lane is yun nga, medyo hirap ka rito. Pero ayun, Sara na naman is mamamatay sa mga kamay ni Kuya Morome. And 7-1 na itong ating Weaver. At mukhang pinafarm niya nga rito ay heroes, hindi clips. Lord Trinidad, pa-shoutout boss, GLTSY. Pero saglit, nakol nga dito yung Wraith King, napalubog pa, may lalabas pang additional na Wraith King. And ayun, Wraith Fire Blast will not be enough para ma-save siya doon with the Shadow Poison. Ace B will be getting the kill. Pero ayun, mid lane, mapapatay ni Sarah rito. And that's parang solo kill na rin yun, ha? Pero bottom lane naman, Axe ang mamamatay with the help of this Spirit Breaker. Ace B mukhang susunod na, sinusunog-sunog pa muna. Pero ayun, mapapalabog niya yung Spirit Breaker. And enough na ata yun para maligtas siya. So yun nga Lord, no? Binubunyag ka, binubuking ka dito ni Marjo. Nang-chichicks ka daw, sabi, kaya ka wala. Patay tayo dyan. Nag-ahabol ka ata eh. Pero yun nga, Reyna dito na bumalik na sa may top lane. And Weaver up to yung kanyang Falcon Blade dito 6 minutes into the game. And itong ating Necrophos is rekta nga siya rito ng Lotus Orb. Pero sa sandali, merong rotation na nagawa o ginagawa dito yung Vengeful Spirit Mar nagtatatakbo. Renz wala ng mana after nung kanyang Ignite. And yun nga, killing spree. Ace B delikado na rin, na-charge siya. Spirit Breaker magmumula pa from the top lane. And let's see kung itutuloy ba ng Spirit Breaker. Sarah, kinancel yung kanyang TP from mid lane. And walang pang ano rito TP na si Sarah rito. And ayun, makukuha nila yung kill dyan. Pero si Sarah, delikado rin yung kanyang kalagayan dito. Axe naman with level 5. Nahuhuli ng dalawang heroes ng Nyek sa kanyang call. O hindi na nga yun makakapag pa. Hindi na yun masusundan. Pero saglit, hindi pa tatapos dito yung TSY. Ogre Magi, TP na rin dito. Apat na heroes yung available sa bottom lane Coming from Nyek, nag-iisa na lang yung Axe dito. Na-charge nga siya pero wala nang follow-up afterwards. Tara, hindi nakapag advance agad doon, no? Para sa Sprout sana. Wala pa namang killing blade yung Axe dito. Facebots lang. Sayang. Magandang kuha sana yun ng kill. If ever. The mid lane. Ayun nga, Marjo, mapapap niya na yung kanyang Dragon's Form dito. Hindi pa siya nakakakuha ng good amount of damage dun sa Torre,
Hindi niya pa nape-pressure yung tower doon despite of having Elder Dragon being used. Pero 2-man SOD para sa supports dito ng TSY. Top lane naman si Rome dito is sobrang kampante ng kanyang pagpa-farm. And ayun nga, as you can see, 1,500 gold ang kanyang lamang dito. Sara wala nang aabutan ng Wisdom Rune doon dahil makukuha nga ni ASB doon. Pero Renz maaabutan ng Disruption. And Axe wala pa nga siyang kaling dito, no? So sobrang sayang, hindi na umabot. And Moar naman dito, napa-jungle na 8 minutes into the game. With level 4 lang siya rito. Paano na nga? Pero Sara rito nag-stack up dun sa dun sa top lane. Hindi pa nila nakukuha nga yung kanilang sariling Wisdom Rune. Pero meron tayong charge na narinig. Dito ka kay Ron papunta yun. Kalahati kagad yung kanyang buhay. Magagamit yung Sprout plus the Nether Strike. Pero ayun, available yung kanyang timelapse. Pero sa kabilang banda naman, sa other side of the map, mamamatay yung Wraith King. Rome makikita or matatanaw ng sentry pero hindi na nga siya mahahabol doon. And Wraith King is struggling. Level 4, 9 minutes into the game. And ayun, pangarap pa nga kanyang Midas rito. Let's see ano mangyayari. So Ray, dito mapapatipi ka sa may mid lane, makikita nila si Mark pero wala silang maaabutan. Yung tanging si Marjo lang yung nandito sa nagpapakita sa mapa ng TSY. Pero Rom, makikita ata si Sara rito nagpapanggap na puno at naando na nga ang mga bubuyog para bigyan siya ng sight at masecure yung kill dito sa Nature's Prophet. And let us see now, Mar. Slowly but surely daw yung gusto niya mangyari para mabuo niya yung kanyang hanap Midas, which is the item that he needs ngayon, no, para makahabol nga at mag-scale up siya. Dahil hindi nga naging maganda yung lane niya against the Shadow Demon and Axe. Siyempre, dalawa silang Miliron and I think that yun nga yung parang naging tulay ng pangyayari para sila ay lumamang. Pero Weaver, close na siya medyo dun sa kanyang Maelstrom. And yun, all I ever wanted, nandun na yung charge sa kanya. TP coming from the Necrophos. At ayun, swap papunta kay ASB pero wala pa siyang Purgarito. Naku, yung charge, dalawa pa ata masasagasaan dito. Tarit ng kamatayan. ASB ang makakakuha. And Angelo with the very first Reaper kill, securing yung buhay dito ng Shadow Demon. And nandito na nga rin yung Dragonite. Available yung level 1 Elder Dragon form. Pero let's see if they can defend this tier 1 tower. Pero si Mar napatipin na ka dito. Pero napakasakit naman ng normal attack dito ni Kuya Murong. Wala siyang mana rito. Marinate Fire Blast siya pero hindi ata abot. Wala siyang mana for his time-lapse. Makakapagsukochi pero na-charge siya rito. Kitang-kita pa rin siya. And they know the location of this Weaver. And ayun, natamaan ang charge. Nakulong pa sa puno plus the Sprout. And ayun, sabay nga nag-DC yung mid lane ng both side or both teams. And pwede na tayo minom. Ayun nga. Dalawang mid lane pa yung dalawang mid lane pa yung nadali. Okay na nga daw. Nagbabalik tayo ulit. Meron natin problema yung dalawa nating mid. Yan yun, nakuha ka dito yung isa sa big kills
na kailangan ng Nyek for them to bounce back. And konti na lang, Mar will be having his will be having the Hand of Midas. So, meron tayong mga slight issues. Let's just wait. Anak ay nagana kung sa spektro. Tigit na dito kung piyansa din mo tayo kailangan dula ay kung game ni Bibi. Bakit bibigyan kong piyan na iba kung nag-skip na po din nagdula ng pinagpong o nagpong. Sandali. So, may mga DC na may nagpiyan na at bibili nung necro set natin. So, let's see. Wait lang natin, no? Tininintin. So, ayun, nagbabalik. Ano kaya nangyari sa dalawang mid lanes? So, yun, konting-konti na lang. Minus 50 pesos na lang. 50 pesos na lang. Makukuha niya na nga yan. And Tower is under attack. tingnan nga natin ang kanilang map control na meron dito ang Nyek in terms of warding, and ito naman sa TSY. Pero naka-charge dito si Rhea. Pero sa clips naman niya, masasagasaan niya yung Astor. Medyo malambotins pa to. Let's see the battle of carry. So, unti-unti nangahabol dito yung rating, no? Unless hindi mamatay or magtuloy-tuloy yung snowball ng TSY. So, wait lang, yung mid lane natin, Angelo, nako po, delikado lagay shroud ba, hindi nakataabot ako, nabuhay pa, pero yung purga, yung kill dito sa Necro, makukul pa nga yung Spirit Breaker, Nether Strike, hindi na nga abot Reds dito, makakapagbitaw pa siya ng Fire Blast, kaso nga lang, apat yung pumapalo sa kanya, masaswap in pa nga si Sarah, at mukhang magiging 4-0 ang palitan ng triple kill para rito sa Axe with the 3 Culling Blade kills and 5 charges na yung kanyang dito, Vessel. Seems Radiant doesn't care about that. And a tier 1 tower, mukhang mababasag na nga ng TSY dito sa may mid lane, habang si Rom naman dito naghahabol kay Mark. Na-prompt na nga dito yung reincarnation, pero hindi nakahabol, na charge siya dito ni Rom. Available ba yung kanilang dash or pang dito? Pero ayun na nga, Nether Strike. Pero sa likod, andito ba yung kanyang mga tropa? Timelapse hindi available pero dito na nga kompleto na ang TSY at Necro. Kagad yung kanilang unang babanatan dito. Ace B na kalahati, kagad yung buhay. Mapupurga nga itong Necro po at ayun, patay na naman baka kampana ka ng palakol. Dito kaibigan sa may likuran naman, Sarah, mamamatay na naman 2-0. Hinahabol lang nga nila dito yung Spirit Breaker. Masaswap in pa itong si Renz. Dagger para kay Marjo. 3 na, wala dito sa Nyek. May stand pa yung Ogre Magi, and tanging Night King lang mabubuhay dito sa TSY. Or I'm sorry, dito doon sa Nyek. And TSY will lose nothing para sa pangyayaring yun. Nakita nyo naman, guys. So the mobility of Dragon Knight, and also yung din dito, no, yung axe natin, no, ang gigigin. Galit na galit, and they have already countered itong Necropos with the early vessel build para rito sa axe. So Necro really have to to have Wala? a good Radiant's bottom tower is under attack.
positioning sana, pero ayun, Nether Strike, time-lapse available, pero ayun, naku, umabot pa, pero with the Rat of Nature, masisecure nga ni Angelo yung kill dito sa Weaver. Muntik-muntik ka na nga, buti na lang, merong Rat. Pero another charge, and that's gonna be for Ace B. Pero makakancel yan. Sandali lang. Pero yun nga, raking, as long as raking is not, hindi ata mag-rate dyan, hindi pa Midas yung raking. And I think rekta ata Regents yung kanyang magiging item dito. Apat na bounty ron pa makukuha ng Marjo. Pero yun, with the scan, Mar will know na nandito yung mga heroes ng TSY. And TSY may masamang plano rito kay Ray. Nandun na nga with the Blink Dagger plus the stun at andyan ang mga surot. Baka kapag TP aabot pa, hindi, makukurinti siya ni Rome with the attack speed. And Maelstrom. And also yung DPS din ng Dragonite dito. Papatay nga nila itong Postre Spirit Breaker. Yung axe natin wala pang rito, wala pang dagger so inuunan niya kasi yung vessel, which is also good item din naman. And he have to rely dun sa kanyang movement speed and also yung pagiging maasim ng Nyek if ever na maging maasim sila. But I think yan yung magiging next item niya, no? So konti na lang din, 1600 gold na yung meron siya. And while rating is slowly working para sa kanyang radiance, is dapat hindi lang siya magpapatay dito. 0-4 na siya, no? So kailangan ma-maintain niya yung kanyang pagpa-farm or facing sa pagpa-farm. Pero dito naman sa bot lane, Bert ginugusto itong si Ray, pero nandun nga Lotus Orb na purga pa at naandoon ang save from the Carrot with the disrupt, with the palubog or disruption itong Shadow Demon. And dalawa pa nga makukuha ang buhay dito ng TSY and Angelo. Naku po, na-cancel pa yung kanyang TP with the Lotus Orb. Aray, pero wala pa rin habol or wala na atang habol sa kanyang mark dito. Kukuha pa na shovel pero sa may likuran Marjo. Andito ang tropa. Bata times 1 siya dong. Multicast with the Fire Blast pero pulado ka dyan. Buhay dito, delikado. Dapat hindi siya magmamasim. Pero naku, yung Lotus Orb talaga yung panira dyan. Fire Blast. Mapapalubog pa yung Ogre Magi pero ando na nga, natapos na yung kanyang buhay with the Kalim Blade. Nandito na rin, makukuha niya naman yung buhay dito na HB with the charge. Pero all I ever wanted will also fall si Kuya Mubert. 700 yung bounty plus 600. Napakalaki naman nun. Pero si Mark dito nagpanggap na puno. Macha-charge, hindi na nga maabutan. Pero 27-9, 11 query gold lead. So, Axe, makukuha nila yung kills dito, no? And, good pa rin yun. Good kill pa rin yun. And, para sa side ng Nyek, syempre, every kill counts para sa kanila, especially sila yung rito, no? Sila yung lugi rito. So, din nga lang, namatay ng dalawang core rito yung yung Nyek. Pero at least the Ray King is still alive and malapit na sa kanyang radiance. Sandali lang. So, ayun nga. Meron ng Yasha si Ray dito. Angelo nga, yun nga. As mentioned, diba? Meron siyang rito. Lotus Orb, Sacred Relic. And Sarah naman meron ng and Mario yun. Meron na siyang Midas. And Rome meron ng Lincoln. And hindi pa rin nakakapag-dagger itong si Bert, no? Ace B meron na rin siyang Either Lens while si Mark naman. Yes, I think mag-ano to si Mark eh. Wait lang, bot lane. Nag-iisa lang dito si Weaver. Time-lapse is available pero laki ng buhay niya rito Napakakapal. Available pa yung time-lapse na dito kung gustuhin niya mawala yung na-linkin pa nga
Yung Nether Strike, andito na rin si All I Ever Wanted. 4 Tyros ang naandito sa deck. Naku po, nagkagulo na. Namatay kagad yung Wraith King doon. Wala pala siyang reincarnation dahil nakuha na nga kagad doon ng Weaver. Pero yung karit na kamatayan ay hindi magiging enough para mapatay si Rome. Dalawa na kagad yung nakuha ng Axe dito para sa kanyang Calling Blade. Pero ayun, nagkagulo. 4 na naman sa wala. In favor of Nyek ang magiging trade-off noon sa magiging recent skirmish na nangyari ron. Arguy. Yan Weaver ang kapal ng buhay. Na wala pang ang madadamage dito or wala pang ang damage doon yung ibang heroes ng Nyek. Especially hindi pa buo yung rito, no, yung Radiance. So naproc na nga ng Weaver pala yung reincarnation ng Wraith King kanina. Hindi na natin yun napansin dahil sa kaka-item check natin. Pero tier 2 tower, I think hindi na to dedepensahan pa ng Nyek. And 31 to 9, 14k gold advantage para rito sa TSY. Now Marjo, 1 component away para sa kanyang BKB. So Wraith King, no? Kailangan lang maalagaan to. And Necropulse need to have ata rito. Magpakunat pa na magpakunat, and also to, yung mga dodgeballs like yung Eul's. Which is yun nga yung next na bubuin niya after the Eul Scepter. Hindi, irarekta niya na pala, Heart of Taras. Then Eul's. Sara, hindi pa natin nakikitaan to na nagkaroon ng laman yung kanyang Urn of Shadows. Pero let's see if or I don't know if nagkaroon na yan kanina dahil meron naman siya mga assist. Hindi ko lang sure kung recent lang. Pero up na nga ang Tormentor rito. So Axe, inuna niya yung shard niya, no? Instead of having a blink dagger. And kanya magiging next item rito? Let's see. Meron siyang Vitality Booster na naka-Q, 2 plus the Ring of Health dahil wala pa nga siyang Vanguard doon. And another charge. Sa Crips lang naman. So Glimmerscape is up para kay ASB. And andyan na nga ang The Boys ni Wraith King. Pero wala pa rin, hindi pa natin nakikita ng galaw ulit yung TSY dito after the tier 2 tower. Roshan is up, they can definitely do Rosh. And Heart. Oh, Romecta Heart yung Axe. No need Vanguard na pala to eh. Romecta ko pala, tataka ako, 23 minutes, wala pa. Wala pang dagger. Pero niya, Tormentor, makukuha dito ng ng Ogre Magi, so meron na siyang shield. Yung Fire Shield na nag-absorb ng damage or attacks. So, ayun nga, Roshan nga magiging plano rito ng TSY. And this is gonna be a free Roshan. And Nyek will not contest this Roshan anymore. Yun. Free Rosh. And si Kuya Moro makukuha niyan. So, wala pa rin wala pa rin shard itong si Weaver. So, sobrang sakit sana niya, pero sandali lang, 5-man smoke coming from TSY. And Nyek is analyzing it and realizing na they might go dun sa Twin Capes or Twin Gates. Twin Capes RPG pa, Mel. Pero sandali lang, Sara, medyo mabagal ata maglakad dito. Teleportation hindi niya gagamitin. Pero ang bibilis ng heroes dito ng TSY, walang may daggers dito, ha. Palubog lang yung magiging initiation nila dahil yung DK nandun sa may likuran. Lotus Orb gagamit, ha. So let's see if they are able to get this Angelo's Necropose. Malolotus Orb ga dito yung Battle Hunger, pero sandali, DK na andyan na nga with the BKB. Mata Dragon Tail ito si Angelo, plus na purok niya, and he will be dead after a few seconds. Nether Strike tatama dito sa benchmate, pero 3 na kagad daw wawala para dito sa Nyek. Gawin mong 4 na naman dahil wala pa rin mamamatay dito sa TSY. And Wraith King, siya na naman yung natitira rito, pero makakakuha pa siya ng isang kill, which is yung Shadow Demon Reincarnation pagagamit. Maglalabasan na yung mga kalansay, pero hindi yan magiging enough
para makahabol or para siya ay mabuhay para makakuha pa ng isang kill. That's gonna be 5-1 exchange in favor again of TSY. And only Shadow Demon lang ang mamamatay dito para sa kanilang side. Radiant's top tower is under attack. So, ayun. Nagpatuloy nga sa pag-snowball dito yung TSY. And they are able to, kahit pa paano, no, hindi man naging perfect yung kanilang mga playstyle. They are still trying to execute it properly and not giving Nick any window to come back. Pero yan nga, na-charge siya nga dito yung DK, anong not key, window, Emerald. Ayan na, baka kaling ka o hindi pala, malaking kaling pala yon. DK will fall down. Yung may Aegis nagpupush sa taas, all ever wanted, baka kapag kaling blade pa doon, mapapatay na pa yung baseball. Kaso nga lang, kabuhay na naman yung kapalit. And taras-taras ka pala. Naku, nag-iisa dito. Yung Weaver, hindi yata pwede yan, sir. Anong ginagawa mo? Lincoln, papapap na. Tatlo na lang kayo nandito sa may mid lane, pero nagbabasim pa rin kayo. Anong nagbabasim? Kaya namin yan, Bell. Ray will now go down. Dominating streak para kay tropa. Mamamatay na rin. Etong si Mark sa may kabilang gated part. Mar, wala siyang reincarnation dito. Dapat siya mag-iingat. Double kill para kay Rome by killing Sarah. Rest magiging target, pero buyback coming from Ray with the charge plus the fire blast, pero makukuha pa nga niya nun eh. HP dito yung buhay ng Ogre Magi. Aegis will now pop out. Ayun. Bigla na ulit kumalma. Pagkatapos ng mga pangyayaring yun. Pero ayun guys, masakit na tong Weaver. 26 minutes. Nalalambot. Wala kanina eh. Lambot. Kala ko kaling yung Raper State. Lucky. Medyo na-disregard ata ng TSY dito yung burst capability na meron yung Nyek. Especially with the Reaper Sight, no? Hindi naman under level gaano yung Necropasata. By that time, di ko napansin kung anong level niya nun. Pero that's a big kill para sa kanila. By getting some of the heroes itong TSY, especially with their lead. And ayun nga, Barangay Tagay and highly suspicious our default for our next game. Ganito talaga nangyayari pag malapit na yung playoffs. Pero yun nga guys, items, River na nga si Angelo dito at mag-aala na siya rito guys, mag-aala ala Somnus. And Mar with the Blade Mail after the Radiance. And Marjo naman dito after yung kanyang BKB pala. Kanina pa ata yun diba? Sa hanap Midas, then Aghanim Scepter magiging next item nito. And si Rom ang grabing sobrang farm with the Hurricane Pike and Chrysalis plus the Maelstrom. And si Bert dito yung kanyang axe wala pang dagger And Mark naman is gusto na mag-Aghanim after nung kanyang Solar Crest. So let's see. Tuto pa pala kulang dito ng Dragonite para sa kanyang Rator. So magandang timing yan. Siguro by the time na makuha niya itong level 18, sa Aghanim na rin siya. So 900 na lang yung kulang. Meron ng Black Dragon after nyan. So recipe na lang din to si Kuya mo Necro para dun sa kanyang Heart of Taras. Pero 5-man SOD again para sa TSY. And Marjo magpapakita muna dito sa mapa. Pero nakaligtas pa nga sa Twin Capes or Twin Capes itong Raid King. So let's see. Masusundan nata siya ng dalawang support dito. Yung Radiance hindi na off. Malalaman ba? Sandali lang, ando na nga yung scan dito at makakatakbo ata yung Nyek. Rating analyzing what's happening. At lumayo-layo nga muna siya para makapag-farm mo dito sa jungle ng TSY sa may bandang tapat, taas. Pero mapapap niya pa rito yung mga skeleton bodies niya. And after the Twin Gates, bababa yung TSY dito. I think they're trying to wait dun sa They're trying to wait for sa next Roshan. And di na nga ata, doon na nga si Renz ang magiging ally. Wala atang mapakap kay tropa. Unstoppable para kay Kuya mo Roma. And tier 3 na ang kakatukin dito ng TSY and Raid King. Nasa taas pa rin available yung kanyang TP So let's see if
he will help them to defend their tier 3 or itong kanilang mid barrack. Radiant structures are fortified. Fortification magagamit. We are not seeing Mar na nagtitipi pa and still waiting para lumabas nga yung jungle dito, pero ato na nga yung Blooded Dragon na. At yung Battle Hunger malolotos orb. And ito na nga, swap in. Naku, swap pa nga dito si Necropos. Hindi ma-dispel yung kanya Shadow dito, pero buyback magagamit kagad dito ng Ogre Matchay. Konting segundo na lang sana, dalawa na kagad mamatay dito sa part ng kick. Gawin mo ng tatlo, buyback na yung Ogre dyan, habang isa lang. Baseball pa lang yan ng mamatay, pero ayun. Grabe na nga yung damage dito ng TSY plus the HP. Yan yung kanilang kunat dito. 5-1. Eh, nag-buyback lang tong Ogre. Walang buyback dito. Karamihan ng heroes ng Neck and only raking lang. Kaso kahit nag-buyback yan, wala rin siyang magagawa eh. 4 pa heroes yan. And Marjo. Tier 3 tower and trip. At ayun. Radiant's bottom barracks have fallen. Second set of racks mababasag na ng TSY. And 45-14, 27k gold lead, and this is the first time na hindi naging maganda yung game dito ng Nyek. Pero Aksa, wala pa rin blink dagger, recta pipe siya. And tier 3 na nga dito sa may top lane ng kanilang binabasag rito. And sandali lang, purga. Naku, naswap na naman si Angelo at naando na. Wala na silang pakialam dun sa may Lotus Orb. Bitaw na lang sila ng bitaw. Stand pa din si Mar. And ayun, sumabog sa may likuran. Naku, yung axe. Ginagawa mo dyan, kaibigan. Nag-buyback na nga yung Red King dito. Susunod pa ata si Ace B, nagpanggap or ginawang puno. Pinalubog ang sarili, pero andun ang karit at kamatayan. Pero yung dragon, makunat yan kapatid. Last serum sa may likuran. Wala pang time-lapse dito yung Weaver. Delikado yung lagay niya. Hindi siya pwede maging matapang at andun na. Double kill para kay Angelo. Eh na grabe. Grabe yung yung bounty. 1200 plus 1300 among the other heroes na nakapag-assist. And Necropos dito, ma-up niya ata yung isa niyang item. Nasusundan pa nga si Mark. At yun nga, Shroud ang makukuha doon ng Necro, and 4 sa TSY ang patay. Pahinga muna. Pero sobrang sulit pa rin nun for both side, no? Parehas may win by killing the heroes itong TSY, and also side naman ng TSY ang win nila is syempre yung pagbasa nga ng 2 set of racks. And barracks na lang natitira dun sa may top lane. And meron tayong bahagyang pahinga. So, Spirit Breaker medyo maganda yung naging kanyang iteman dito with the Sanch and Yasha and Kaya plus the Heaven Salberd. And Renz naman, meron naman siyang dito, Midas. Habang si Angelo naman pa BKB na after nung kanyang shard. Rating naman, konti na lang para sa kanyang BKB rito. Yung Chest Prophet, meron na rin Orchid of Malevolence. And DK, meron ng Manta Style. And Weaver naman, Bona and Daedalus. Kanina pa ata yan Plus the Shard. So, ando na nga yung Shokuchi. So, yun. Axe naman, Pipe plus the Eus. Shadow Demon naman, 2k gold away pa para dun sa Aghanims. So, wait lang. Yung bench pool. Kunti na lang din para sa kanyang Ags, isa na lang. Pero SB dito makakawala pa, makakapag-charge pa nga dun sa may bottom lane. And let's see kung naku, delikado, mahirap yan. Hindi mahabol ng Dragon Tail yan. So, Axe na walang dagger, guys.
Axe without dagger. So gagawin na dito, papasok na yung Windwalker. Yan yan, dami kasi pambosit, pero dito sa may bottom lane nga nakupo si Mar. Delikado lagay niya. Reincarnation magagamit na yung DK, napakalaki pa. Dalawa tatamaan ng Wave of Terror. Delikado lang lagay si ASB dito. No, naku po, wala pang bawas yung kanyang SS dito. Yung Reaper's Sight, 3 na patay sa Nyek. Pinalubog lang yung isa para maging 4 at pinatagay lang nila yung pagpatay dito sa Necropos. And Renz, napalakol lang nga. And GG will be called by Nyek. And kita nyo naman, pag puro default talaga yung kalaban nyo, ganito kagigil ang TSY. So ayun guys, medyo magandang naging takuan doon ng TSY, especially with the off lane and with their safe lane. And TSY was able to manage to have a good game, and especially maganda talaga yung lane nila kahit na hindi naging okay yung lane ng DK. Nakakuha ng early kills itong si Rom dun sa may top lane, and unti-unti nga nag-snowball yung TSY and earning their victory. Pero regardless, both of these teams will be on the playoffs by after ng November 4. Ano bang week yan? Basta a week from now or 2 weeks from now, makikita natin ulit sila sa playoffs. So let's take a quick break and let's see kung ano magiging next game natin, dahil nga highly suspicious has been defaulted and Noob Gods will be taking the win. So BRB.